ano nangyari kaninang umaga, guys. So, yan ang setup natin kaninang umaga. I was sitting here kasi naka-live ako this morning. Papaumpisa pa lang ako sa YouTube and then sa TikTok sana. And then so sudden, narinig ko, nakita ko yung notification from my phone. So, tumingin ako dito sa may bintana. So, dito sa may bintana, from here, matatanaw mo yung house. Ayun o. Ayun o, guys, natatanaw nyo. Ayun. Ayan, tingnan natin. Ayun. So, yung bintana ng bahay na yun, gumaganon. And then, what I did is, I opened this. And then, dito ako nag-stay. Diba? Kasi pag bumagsak, diba, at least makakatalon ka, makakalabas ka. So, that is what happened earlier. So, scary talaga yung nangyari kaninang umaga. Even if that is only for magnitude 4 here in Cagayan de Oro. Grabe yung earthquake kanina. Hindi ko na hulihan ng video, guys. Around 9:30, 35. Around 9:35. Naaway nila yung cat. Doon tayo sa taas. Yeah, around 9:35 this morning kanina, lakas ng lindol. Pero dito sa amin sa Cagayan de Oro nasa intensity 4 lang daw. Ang tinamaan talaga. Ang lalaki na itlog, oh. Wow, large egg. Kat muna tayo sa taas. Check. So medyo alert tayo kasi baka may mga aftershock yan pagka ganyan mo. Malakas. Takot pa. Sinara na nila. Ang hirap ibukas ito. Ano lang naman ito, second floor. Kaya lang syempre nakakatakot pa rin. Matulog si mama. So, kanina, nandun ako sa baba kaninang umaga. Nung nangyari yung earthquake, I was just fixing my audio thing, yung pan-live natin kasi na mag-TikTok sana tayo, magla-live tayo sa ating YouTube. So, hindi tuloy natuloy. So, nakaupo lang ako dun sa chair. Mamaya-maya, nag-alarm itong may notification itong cellphone ko, both cellphone. Yung iPhone nga pala hindi na wala na siyang alarm. So itong Android, dalawang Android ang gamit ko tsaka isang cellphone. So yung Android phone, nag-alarm siya. Nag-notify. Hindi alarm, as in notification na gano'n on earthquake, ganito, estimate, ganito ang layo sa'yo. Malayo naman, mga 1,000 o 2,000 kilometers away from you. Sabi ganun. So, tinitigan ko lang yung cellphone kong ganyan. Sabi ko, okay, mamaya may naririnig ako na parang yung umuuga na lupa. Yung parang binabarena ba tawag, yung parang ganon. Sabi ko, tumingin ako dito sa pakanan, nakita ko tong bahay na yan, guys. O yan, kikita niyo yan. Yung bahay na yan. Yung salamin niya, gumaganong-ganon. So sabi ko, oh my God, lumilindol nga. Itong bahay na to kasi di ba glass, may glass sila doon, no? Tingnan niyo. Maano-ano, kitang-kita kasi tanaw na tanaw dun sa baba. Tanaw na tanaw siya dun sa kwarto sa baba. So yon. So hindi pagka ganun na lumilindol, hindi ka naman kaagad makatakbo. Kasi para ka ako nahilo kasi nakatayo akong ganyan. Pinakiramdaman kong ganyan. Tapos pumunta ako dun sa may gilid na may bintana. Umupo ako dun sa in between ng windows. So yung half body ko nasa labas, yung half nasa loob ng room. So sabi ko, nakikiramdam ako ang tagal bago huminto, siguro mga 2 minutes bago huminto. And not only Cagayan de Oro ang nahit ng earthquake, including Davao talaga. Davao is 7.6 magnitude. And then here in Cagayan de Oro is 4. And then Butuan City daw. Butuan City, Surigao,
including Cebu. Kasi yung may pamangkin ako sa Cebu guys sabi niya lumindol din daw dun sa Cebu. So, Visayas and Mindanao yung inaano ng lindol. Nakakatakot ang mundo. Hindi natin alam kung ano nangyayari, bakit ganyan. So, ayan. Nung isang araw, nasa Baguio City ang earthquake. Nauna muna ang Cebu, and then Baguio City, and then Davao, dito, Cagayan de Oro. Here in Cagayan de Oro naman, hindi naman ito tinatamaan ng sobrang yung malakas talaga, yung ganun, hindi naman siya. Ano lang, pero syempre nararamdaman namin dito kasi malapit lang kami sa Davao. If I'm not mistaken, 4 or 5 hours lang kami away from Davao City. So malapit lang kami. Kaya sa Butuan City, grabe yung nangyari sa Butuan City. Yung tulay nila, ewan ko anong pangalan nun, dinadaanan namin dati. Yung pinakamalaking tulay nila, from Ampayon, papunta sa syudad. Nagkaroon daw ng ng crack. So, hindi nila pinapadaanan ngayon kasi baka mamaya bumagsak. Wala ka na ibang dadaanan. So, paano kaya makakapunta yung mga tao sa syudad? Unless maglalakad ka. Ang haba nun Resalina. Ewan ko anong pangalan nung na yun. Hindi ko alam kung anong pangalan nung tulay na yun. Parang Resalina something. Parang may R. So, ngayon, medyo parang hilo-hilo pa ako. Meron, pagka ganun pala na, naka-experience ka ng lindol, magnitude 4 pa lang yun para pa ako nahilo-hilo. Kasi mararamdaman mo din talagang ganun di what more pa dun sa intensity 7, oh my god. Yung sa Cebu nga daw, yung nangyari doon sa pamangkin ko the last time, it's magnitude 6. 6.2. Malakas itong sa Davao ngayon kasi 7.6 daw. Nakakatakot na mundo. Kaya kailangan let's humingi ng tawad, prayers, mag-pray, di ba? Kasi hindi natin alam anytime. Nagpapalinis Itong wala kasi siyang helper. So, ang pinapalinis niya is yung maintenance dito sa subdivision. Gaga ko, naramdaman mo lindol, gaga ko. Yun ang grade ng cat ko guys. Nakikita niyo may mga encantador. Yan siya. Siguro ang lang nun, it's because nasa ibabaw kami ng bundok kasi nakatira. Nasa upper Cagayan de Oro kasi kami guys So hindi talaga namin naramdaman yung sobrang lakas. Pero sa baba, naramdaman nila sa downtown. Pero may naramdaman pa rin kami kanina, malakas din. Intensity 4 nga daw Tapos yun, makita ko dun sa dun sa may in between ng window. Kasi naka-live ako hindi ako naka-live sa TikTok, magsisimula pa lang akong mag-live sa TikTok at saka YouTube kasi magla-live stream dapat ako. Until yun nga lumindol. Tapos narinig ko yung pamangkin ko sumigaw, si B-Boy, ate, so, nalimpungatan siya ba? Nalimpungatan siguro siya. Hindi naman ako kaagad tumakbo dito sa mama. Siyempre nakaramdam muna kami, di ba? Hindi naman siguro basta-basta kasi matibay naman siguro yung pundasyon nito mga ito. Kaya lang, siyempre, kahit na hindi masyado mataas, nasa taas ka pa rin, first floor ka pa rin, di ba? Mataas pa rin, pwede ka pa din mapilay. Di ba yung mama ko dito sa taas siya. Dito, ito room niya guys. Ito. Itong room ni mama. So ako doon. So doon si Bipol. So ang room ko pala is ito kay mama doon ako So doon ako sa may banyo ni mama banda. Yun doon area ako. Doon yung dito si mama. Kay Bibo yung banyo. Yan naman yung kabilang bahay. Mas mataas yan. May 3rd floor, 4th floor. Tapos may rooftop. So nakakatakot ang panahon. Diba guys? So keep safe everyone. We need to be alert. Hindi ba dahil sa itong lindol na to. Kasi hindi lang Visayas Mindanao nang inaano niya. Nakakatakot. Diba guys? O yan. So that is the weather here in Cagayan de Oro. Mamayang gabi, tulog na naman. Mas nakakatakot. More scary when you're sleeping kasi diba if there's an earthquake natulog ka mas pa yung gising ka kasi makakagawa ka ng paraan makakatakbo ka pero they said it's not good pag may earthquake yan tumatakbo ka so kailangan daw calm, relax ka lang kaya lang siyempre paano ka nga naman ma-relax kung nakikita mong lakas ng umuuga yung lupa. Di syempre matatakot ka, nervyusin ka, ikaw tatakbo, di ba? Or
Tama daw yon, sabi ng pamangkin ko kasi pinag-aaralan nila yan sa mga ano yung mga earthquake drill. Kailangan upo ka, tatakpan mo lang yung ulo mo. So wag ka daw tatakbo, tsaka ka na daw bababa pag nasa taas ka, pag nag-stop na daw yung earthquake. Kasi while nag-earthquake, syempre tumatakbo ka pababa. So pwede ka maaksidente nun, pwede ka mahulog, pwede ka mauntog, hindi ba? Oh. So nakakatakot ano, hindi mo rin naman kasi masabi, hindi mo rin masabi na hindi ka ninervyusin. Eh tayo, pag ninervyos tayo, di ba, napapatakbo tayo. Hindi mo naman masabi, relax, relax ka lang kasi palakas ng palakas. So kailangan mong umiwas, di ba? Nakakatakot yung nangyayari sa mundo ngayon. Tayo na lang, yung, I mean, yung at least safe yung family. Pagka ganun na lumilindol o nagkakaroon kami ng ano dito, nag-message send kami sa messenger, mga kapatid, kung okay ba kayo, kamusta kayo, di ba? Safe ba kayo, mga ganyan ba? Kahit daw sa Cebu, sabay kanina, nung paglindol kanina ng 9:35 in the morning, sumabay pala ang Cebu. Cebu, Davao, Surigao, Butuan. Sabay-sabay. And Cagayan de Oro. So sabay-sabay. Magkakadikit ba kami? Bakit kaya ano? Nakakatakot. Tignan nyo guys. So nakakatakot yung shape ng ano. Hindi mo talaga alam bakit anong cause ng earthquake ano. Dahil kaya masyadong mainit. Ang nakakapagtaka lang nun, bakit Luzon, Visayas, and Mindanao? Kasi Baguio City is part of Luzon and then the earthquake was in Luzon. Siguro 2 days ago pa lang yun sa Luzon. So ayan guys, keep safe na lang po tayo ha. And be alert, huwag magpanic. Ang galing ko talaga mag-advise, huwag na magpanic ako mismo yung papanik. Hindi naman ako nagpanic kanina, calm lang ako ganyan. Kaya lang, yung nakikiramdam ka na lang na hindi mo alam kung may babagsak ba sa'yo. Iniisip mo kung anong babagsak sa'yo, kung dapat ka ba tumakbo o ganun. Hindi naman ako makatakbo kanina, hindi naman ako makaano doon sa kabila kanina kasi baka pagtakbo mo masaktan ka, di ba? So, kailangan talaga pag nag-earthquake, manatili ka na lang sa isang area. Kunyari, na-cover mo lang yung head mo, di ba? Parang ganun. Eh, pagka nadaganan ka, natabunan ka, eh, yun na talaga destiny, di ba? Oh my God, nakakatakot yung earth. So, keep safe guys. See you on the other vlog natin sa mga susunod na vlog natin. Mag-ano pa naman ako, mag-upload pa naman ako ng video. Meron akong magandang topic. So, take care everyone. Luzon, Visayas, and Mindanao. You take care po. Salamat po.